Noli Me Tangere, Kabanata 1 hanggang 5. Kabanata 1. Ang Pagtitipon. Isang magarbong pagtitipon ang gaganapin sa bahay ni Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago sa Kalye Alwague upang salubungin ang isang binatang galing sa Europa. Nang gabi ng pagtitipon, dumagsa ang mga bisita na iniistima naman ni Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago. Kabilang sa mga dumalo ay sina Padre Sibila, Teniente Guevara, mag-asawang de Espadaña na sina Don Tiburcio at Doña Victorina, Padre Damaso at ang isang kararating lamang dayuhan sa Pilipinas. Naging matanungin ang dayuhang bisita tungkol sa mga Pilipino, partikular na sa kalagayan ng mga Indio. Nang mabanggit ang monopolyo sa tabako, dito nagsalita ng di maganda si Padre Damaso tungkol sa mga Indio. Hinamak niya ang mga ito at iniba naman ni Padre Sibila ang usapan upang hindi lumala ang pagtatalo. Isa rin sa mainit na pinag-uusapan ang pagkakaalis ni Padre Damaso bilang kura paroko ng bayan ng San Diego. Ayon kay Padre Damaso, hindi raw dapat mangingialam ang hari ng Espanya sa pagbibigay parusa sa mga herehe. Sinabi naman ni Teniente Guevara na nararapat lamang ang parusa na ibinigay kay Padre Damaso. Isiniwalat ni Teniente Guevara ang tunay na dahilan sa pagkakalipat niya sa ibang parokya. Ito raw ay dahil sa ipinahukay niya ang bangkay ng isang marangal na lalaki na pagbintangang isang herehe dahil lamang na ayaw mangumpisal. Nagalit naman si Padre Damaso dahil sa sinabi ng Teniente. Lumapit si Padre Sibila upang pakalmahin ang kapwa praile. Humalma ang magkabilang panig at umalis na umpukan si Teniente Guevara. Nagpatuloy naman ang talakayan at kwentuhan ng mga bisita noong gabing iyon. Kabanata 2. Crisostomo Ibarra. Sa pagsisimula ng Kabanata 2, makikita ang pagdating ni Kapitan Tiago kasama si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin na nakapag-aral ng 7 taon sa Europa. Nakipagkamayan si Kapitan Tiago sa lahat ng kanyang bisita at mga tao. Naroon din kasama dito si Padre Damaso. Nabiglang namutla nang makita si Crisostomo Ibarra. Pinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra bilang anak ng isang malapit na kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Tinangkang kamayan ni Ibarra si Padre Damaso pero agad itong tumalikod. Ang pagkakaalam ni Crisostomo Ibarra na si Padre Damaso ay matalik na kaibigan ng kanyang ama. Dahil sa biglang pagtatalikod ni Padre Damaso ay nakaharap siya ni Tenienteng kanina pang nagmamasid sa kanila ni Ibarra. Nag-usap sina Ibarra at Teniente. Sinabing ikinagagalak nila na makita siya sa kasiyahan na iyon. Halos mangyak-ngiyak sa tuwa ang Teniente habang kausap si Ibarra. Ayon din sa kanya, kilala ang ama ni Ibarra sa kanyang lubos na kabaitan. Nang malaman ito, napawi ng binata ang masamang hinala nito sa pagkamatay ng kanyang ama. Tinawag na ni Kapitan Tiago ang mga bisita para sa kanilang hapunan. Kabanata 3. Ang hapunan. Sa pagsisimula ng hapunan, makikita sina Padre Sibila at Padre Damaso. Kitang-kita sa pagmumukha ni Padre Sibila ang kasiyahan niya sa pagdalo, samantalang si Padre Damaso naman ay mukhang banas na banas.
Ang lahat ay nagsisiyahan at giliw na giliw sa pagtitipon. Pinuri ng mga bisita si Kapitan Tiago dahil sa masarap na pagkain na kanyang inihanda. Dumalo rin si Teniente na kung saan kinainisan siya ni Doña Victorina dahil sa pagmamasid nito sa kanyang buhok. Umupo si Ibarra sa may kabisera. Sa kabilang dulo naman ng lamesa ay nakikipagtalunan ang dalawang pari kung sino ang tatabi sa kanya. Nang inihanda na ang pagkain, nagsimula na magsalo ang mga panauhin. Nakipag-usap si Ibarra sa mga panauhin at ikinuwento sa kanila kung saan siya nanuluyan. Nalaman ng mga kausap ni Ibarra ang kanyang natutuhan sa mga nakaraang taon ng kanyang pakipagsapalaran sa ibang bansa. Sinabi niya rin dito na ang kanyang mga natutuhan bukod sa wika, kultura at pamamahala ng pamahalaan ng bansa ng kanyang pinuntahan. Kabanata 4, Herehe at Filibustero. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Ibarra upang umuwi sa kanyang matutuluyan. Nagpatuloy si Ibarra sa kanyang paglalakbay hanggang makaabot siya sa may binundok ng liwasan. Nakita niya na wala masyadong nagbago sa lugar bago siya tumungo sa ibang bansa. Ang dating kanyang kinalakihan ay parehong-pareho pa rin sa dati. Inilaan niya ang kanyang atensyon sa paligid. Nagmasid-masid habang iniisip ang mga alaala niya sa lugar na iyon. Nagkita rin sina Ibarra at Teniente sa daan. Naisilaysay ni Teniente Guevara ang tungkol sa kanyang ama at ang kanyang mapait na sinapit nito. Isang taon bago bumalik si Ibarra sa Pilipinas ay nakatanggap siya ng sulat sa kanyang ama. Pinili ng ama niya na si Don Rafael Ibarra sa isang sulat na di siya dapat mag-alala. Ikinuwento ni Teniente kay Ibarra ang lahat ng detalye sa buhay ng kanyang ama, kung bakit siya nakulong at maraming galit sa kanya, ang rason ng pagkabilanggo, ang mga pinaratang sa kanya noong siya ay nasa kulungan, hanggang sa kanyang pagkalaya sa kanyang mga kaso. Ngunit nung siya ay dapat na makalabas, siya ay binawian ng buhay sa loob ng kulungan. Kasama sa ikinaso kay Don Rafael Ibarra ang pagiging herehe o mga taong kalaban ng simbahan at filibustero o mga taong kalaban ng pamahalaan. Kabanata 5, Pangarap sa Gabing Madilim. Matapos ang pag-uusap ni Ibarra at Teniente, nagtungo na si Ibarra sakay ng kalesa patungo sa Conde de Lala. Ito ang tinutuluyan niya tuwing pupunta ng Maynila. Balisang dumiretso si Ibarra sa nirentahang silid at inisip ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama. Tumanaw ito sa bintana at nakita ang isang maliwanag na tahanan sa kabilang bahagi ng ilog. Mula sa kinaroroonan ay narinig niya ang mga kubyertos at mga tugtugin ng orkestra. Nagmasid-masid ang binata at pinanood ang mga nagtatanghal. Nakita niya ang ilang binibini na may mamahaling suot at mga diamante at ginto. May mga anghel na nag-aalay ng bulaklak at mga pastol na nakikiisa sa programa. Kita rin niya ang umpukan ng mga Pilipino, Kastila, Inchik at mga praile. Ngunit ang mas pumukaw ng kanyang atensyon ang binibining si Maria Clara. Nabighani si Ibarra sa angking ganda nito at hindi maalwaglit sa tingin ang dalaga. Nang makita naman ni Ibarra ang batang Fransiskano na payat at putlain ay nahabag naman ito.
Abala naman noon si Padre Sibila na makipag-usap sa mga dalaga habang si Victoria naman ay abala sa pag-aayos ng buhok ni Maria Clara. Dahil sa pagod sa maghapon, madaling nakatulog si Ibarra at nagising kinabukasan na. Habang si Padre Salvi naman ay di magwaglit si Maria Clara sa kanyang isipan. At dito nagtatapos ang kabanata ng Noli Me Tangere, kabanata 1 hanggang 5. Salamat sa pakikinig.